sinabi? Sabi niya, ano, ako lang yung mamamatay sa Diyos. So, umalis tayo dito mga morning. Tapos lahat kayo kumakain sa sasakyan. Yeah, remember. Makain silang suha, isang palok Mangga. pa. May mangga. Amoy na amoy sa sasakyan yung lahat ng kinakain nyo. Madaling araw gising ka. Dilat ka lang. So, alam mo kung ano yung pinakamasarap na gawin sa madaling araw? Ano? Mag-pray. Amen. Doon ko na-experience na Amen. solong-solo ko si Lord. Hi guys! Hello, everyone. Hi guys. And welcome to After Sunday Podcast. Wow. Second. Kalain mo yun, no? Pangalawa. Episode 2 na tayo, guys. Palakpakan naman natin ang Lord. Amen. Thank you, It's Lord. the second episode. Sinong mga nakanood dyan ng first? Comment down below. Ano yung mga takeaways mo sa episode 1? Yeah, napakarami, no? At kaya umabot tayo ng almost 1 hour. But this time, we will be hearing a very powerful testimony. And I believe po, this is one of the testimonies na kami na witness namin. Talagang in our own eyes kung paano kumilos ang Panginoon. So we're really happy to share it to you guys. Nakikita nyo naman, di ba, sa thumbnail natin, what we are talking about. I just wanna ask someone here, especially Pastor Jayron. Since Pas, siya yung naka-experience nun, right? May tanong ako, kaya mo bang mag-fast ng 40 days? Kayang-kaya. Hindi. Actually, no? So ngayon, yung pag-uusapan natin is about my 40 days journey. Yes. Kung kamusta yung pag-40 days Yeah, and journey. what the Lord taught you. Actually, kung sa laman, hindi kaya talaga, as in. Kung tatanungin mo, no? Kung kaya mo. Wala, hindi talaga kaya. Pero, kung sa spirit, kayang-kaya. Di ba meron nga sinasabi, di ba? Parang willing yung spirit mo, pero the flesh is weak. Yes. Pero, nung time kasi na yon, nung nag-40-day fast ako, talagang niloob siya ng Panginoon na mangyari at mangyari. Kaya lang siya na nangyari, na isa Last year ba katuparan. to? Last year? Hindi. Actually, May 1, 2023. Yeah, sige nga, can you put us to that Tama ba ang place date ko? again? Check ko So nga. that we can Tama. remember Oo. then. No? Ay, hindi. 2024. May 1, 2024. 2024, almost 2 years. Almost 2 years Can we na. go back to that place na una mo siyang narinig hanggang sa nagdesisyon ka na talaga, finally I will fast for 40 days. Sige, Tito Boy. Ganito kasi yun. Hindi, hayaan mong dalin kita. Tay, nay. Tahay na, you make your mama proud. Hayaan mong dalin kita sa sa araw na yun. Actually, I think weekend yun no? Parang Friday, Saturday. Friday, Saturday yun. So, parang at that time, hindi naman kaila sa lahat na merong part ng buhay ko na nawala ako sa church. Totoo ba? May part ng buhay ko na parang nawala ako sa simbahan. Tapos, mas pinili kong mamuhay sa sarili ko. Alam ng mundo yun. Hindi, alam nyo naman yun. Siguro pag-usapan natin siya sa mga ibang araw pa. Pero, merong oras na ganun sa buhay ko. Merong araw na ganun sa buhay ko. Tapos, minessage nyo ako. Tinanong nyo ako kung pwede ko kayo ipag-drive. Oh, I see. Pwede ko kayo ipag-drive. Tapos, parang yung time na yon, nagsisimula pa lang ako bumalik-balik sa church. Pasimula pa lang. Tapos, wala pa talaga akong, hindi pa ako decided talaga na bumalik sa church, especially magpastor ulit. So ayun nga, no, pinag-usapan natin sa episode 1, pastoring in your 20s. Right? So parang, syempre pag 20s ka, parang marami kang mga decisions na, alam mo yun, hindi pa matured enough. Parang ganun. That's right. So, yung time na yon, pabalik pa lang ako sa church, tapos parang, merong gawain yung Pinyel. Guys, Pinyel, no? Research na yun, kakaibang lugar yun. So, may wake-up call yung Pinyel. No, alam niyo, naalala niyo yung wake-up call? One of the best. Oo. Revival. Right. Revival yon, wake-up call. Tapos may mga guest speakers sila. Yeah. Right. So, nung una pa lang, parang nag-uusap-usap na tayo noon sa sasakyan. Alam ko ikaw, katabi ko noon eh.
Nag-uusap-usap na tayo dun sa sasakyan na, ano kaya Tayong mangyayari? tatlo. Tayong tatlo nga. Parang, ano kaya mangyayari nun? Tatlo yun, tapos may driver pa, di ba? Ako hindi. Ay, Siya oo yung nga pala, driver. siya nga pala yung driver. Parang, ano kaya mangyayari sa atin? Naka-ano tayo no? Van. Naka-van tayo. Naka-high ace tayo nun. Yeah. Kaya so tatlo tayo sa harap. Hindi ako sa harap. Sarap ka. Sa harap tayo nun. Tapos, ayun na nga. Anong nangyari? Parang, ano kasi ito yung memory niya. Hanggang 2 months Memory ago ko lang. hanggang So, ayun na nga. Parang nag-uusap-usap tayo. Ano kaya mangyayari, no? Usapan nga natin. First altar call pa lang kaya, lalapit ka na. Di ba ganun yung mga usapan natin noon? Tapos parang naalala Kasi ko. sunod-sunod siya eh, di ba? Ang first, ano nun, si Pastor Ronnie. Pastor Ronnie. Yeah. Siya yung unang-una. Hi, Pastor Ronnie. Shout if out you're kay Pastor watching. Ronnie. Nung day 1, sobrang puspos na agad kay Pastor Ronnie pa lang. Yeah. Sobrang puspos na agad siya. Tapos parang Nasa upuan pa lang umiiyak na lahat eh. lahat. Kasi, hindi dahil sa alam mo, hindi ka naiiyak dahil umiiyak yung lahat. Yung parang mas hysteria lang yung umiiyak yung lahat. Dahil talaga nandun yung spirit ng Lord nung time na yun. So kay Pastor Ronnie pa lang, sabi ko, grabe na yung spirit na to. Grabe na yung spirit mo, Lord, hindi ko na makontain. Day 1 pa lang. Patulog na yun eh. Di ba? Magla-lights off na. Right? Magla-lights off na yun. Tapos, after ni Pastor Ronnie, Inabot ng gabi yun, talaga parang 11 p.m., 12 no. tapos may victory araw. party Oo. pa. Di ba? Pero Wala pa gising sa na akin gising yun. ka. Ini-enjoy ko pa lang nung time na yun. Bigla, come to yung second day na, dun na. Pagising ka sa umaga, iba na agad yung iba na agad yung parang takbo ng spirit ko. Parang hindi ko na agad siya makontain. Lord, ano ba to? Hindi ko agad makontain. So, anong nangyari? Anong date ba yung yung wake up call? Naalala niyo pa ba? April. Hindi, alam ko ano yun eh. Alam ko ano siya eh, tawag dito. Alam ko May din siya eh. May. Wake up call is... Check ko sa... April 19 and 20. Yeah. So, April 20 na, kinaumagahan. So, April 20, anong nangyari? Ang nagsimula noon, si Pastor May tsaka si Pastor Herb. Morning. Morning session. Ewan ko si Pastor May at si Pastor Herb. Pastor Rami. Pastora May. Basta isa sa About kanila. sa nation. Kasi gabi pala si Pastor Herb ng 19. So, anong nangyari? Parang okay lang, chill lang, normal lang, kakaalmusal mo lang. Diba? Almusal pa lang. Tapos pero hindi na ako nag-almusal noon kasi fasting tayo na naalala mo ng araw na yon, ng second day fasting. Binigay na natin yung ticket natin True. sa iba. Tapos anong nangyari? Anong nangyari noon? Parang dumating yung time ng medyo first session ata, hindi ko alam kung first session si Pastora Krisha noon. Second si Pastor Krisha. Basta first yun si Pastor Ronnie kasi. Hindi, sa Hindi. second. Ay, si Pastor Rami. Sa second day. Ah, sa second the second day. day first si Pastor Jeron. Naalala talaga ni Oo, Mario. Pastor Jeron. Tapos Pastora Krisha. Then Pastor Krisha. Tapos Pastor David sa last. Yeah. Okay. So ayan, second, nung kay Pastor Jeron, wala pa ako masyadong hindi pa ako, kumbaga, nagmi-minister pa ako sa mga tao. Parang, yun lang normal yung, kamusta kayo, yung mga yung congregation natin na dinala doon. Tapos nung dumating na si Pastora Krisha, parang all eyes on her na, alam mo yun, yung parang focus na lahat. Tapos, ang pinaka-point ni Pastora Krisha noon, ang pinaka-kinento niya, about yung din sa 40-day fasting. Tapos habang nagte-testify siya, About dropping. May oo, tinatrap. lahat. Oo. Lahat. Habang tinetestify niya yung pag-40 days niya, nangungusap na yung Lord sa puso ko. Ayan na si Lord, nagsasalita na. Sabi ng Lord, ikaw yung susunod. Oh. Sabi ng Lord, mag 40-day fast. Ang linaw talaga, audible. Sabi ng Lord, mag 40-day fasting ka. Wow. At tapos, alam mo, ang sabi ko nun, Pas, Lord, alam mo ikaw, di ba, pag may sinasabi yung Lord, hagel ka pa, di ba na, wait lang, Lord. Kasi Lord, Nakipag-negotiate ka pa. nakipag-negotiate ka pa sa Lord. So, ang sinasabi ko nun sa Lord, Lord, wala akong damit. Ang babaw, di ba? Ayun yung sinasabi ni Pastora. Na wag na akong bababa. Na walang magiging driver pa uwi. Ang sinasabi ng Lord, Kasi wag ka nga, nang bumaba. Wag ka nang idiretso mo na Oo, yung... diretso ako ng Na 40 dapat days. hindi na siya bababa. Tapos nakikipag-negotiate ako sa Lord. Sabi ko, Lord, wala akong damit. Ang baba, wala akong damit. Tapos bilang sabi ko, Lord, wala silang driver. Paano sila uuwi? Pag walang marunong mag-drive, no, wala pong makakapag-drive sa kanila pa uwi. Dito rin sila, sasamahan nila ako 40 days. So, ang nangyari, April 20 or 19? Ano yung second day ulit? 20. Basta yon. April 20 yan. So, April 20, bumaba na tayo. Pero habang basta nangako na ako sa Lord, magko 40 days ako.
So kinumit mo na talaga. Kinumit ko na, Lord, mag-40 days. Wala lang exact na Bigyan date mo ako pa. ng 10 days. May 1 ang start ng 40 days ko. Okay, May gets. 1. Kasi April 20, tapos nag-start ako ng May 1. So sabi ko, Lord, bababa lang ako. Tapos nagtanong na ako nun kay Pastora May. Pastora May, paano po ba mag-fasting ng 40 days? Ano yung mga Ano yung mga needs, ano yung mga requirements. requirements? Sabi ni Pastora, kaya buti na lang pala talaga, hindi ako nag-start. Alam mo Okay. yun? Kasi ang dami pala nilang requirements. Hindi naman buti talaga. Alam ko pag sinabi ng Lord, alam nila Pastora May na yun. Pero ang dami palang requirements. Like, Medical. Medical, pas. Kailangan mo ng medical. yeah, for the sake of our viewers. Oo. Ano ba yan? Puro spiritual. Doon sasabihin nila, meron ding medical na kailangan. Kailangan mo muna magpa-check up. Kailangan mo, hindi lang yung check up guys, as in, whole body. Whole body check up. Tapos, naalala ko nung wala akong trabaho nung time na yun. Wala na akong trabaho nung time na yun. So, iniisip ko, Lord, paano ako magpapa-check up? Wala akong pera. Alam mo yun, nung time, wala akong pera. O, paano? Kasi nag-full time na ako nung time. Parang bumabalik yeah. na ako nun sa Lord. Tapos ang nangyari, Lord, paano ako magpapa-check up? Ganito, ganyan. Ang dami kong tinatanong sa loob. Habang nandito na Tsaka ako sa dapat may recommendation pa yun, di ba? ng Ng doktor. doktor. Meron pa. Oo. May fit, Physician. dapat fit to fast ka pa. Yeah. Nakalagay Oh, doon. may fit to fast. Oh, may fit to Guys, fast. may fit to fast pala bukod sa fit to work. Maraming nangyari. Tapos hindi lang yon. Dahil parang, ano pa ako nun, kailangan ko din ng pumapayag yung magulang ko na mag-fasting. Yeah, naalala ko. Consent. Sila Tita Lori. Kailangan ng consent ng parent na mag-fast ka. Kasi mag-i-stay ka sa Pinyel for 40 Yeah. days and 40 nights. Dapat alam ng magulang mo kung ano yung pinapasok mo. Mm-mm. Alam nyo, nagbigay yung Lord ng pang-medical ko. Wow. As in, Sunday, after Sunday service, Monday, nagpa-medical agad ako. Kami ni Kleng, nagpa-medical. Sinamahan niya kasi medical. Tapos ang sabi ng doktor sa akin, 40 days lang, kaya mo nga kahit 50. Sabi ng doktor sa akin dati, kaya mo nga hanggang 50. Tapos na parang, hindi, pero ang pinaka sinasabi ng doktor, pag hindi mo na kaya, tumigil ka na. Tapos, chinek niya lahat ng meron ako, lahat green. Ibig sabihin, lahat go. Lahat pwede, wala talaga pumipigil. Yung dugo, yung ihi. Lahat normal. As in, normal lahat. Tapos sabi ng doktor, sige, ano yan, pwede, go, mag-fast ka. Tapos, so may doctor recommendation na ako, pwede ako mag-fast. Ito na dito ako natagalan sa parents, Yeah. Yan yung gusto kong itanong. sa magulang. Oh, Yeah. Napakahalaga kasi yung Tsaka consent because ng of, parent. aside from that, Hindi naman din sila, hindi siya normal. oh yeah. Kung sa atin sa Christianity, pwede ka mag-fast talaga. Tsaka may intindihan agad, diba? Context kasi, yung magulang ko, hindi naman sila born again Christian din. Oh yeah. This is So anong sabi ni Tita sabi Lori? ng mama ko, ano yung sinabi? Kasi sabi ako, ang tagal na siguro, magpunta kami Then, Quiapo. nag-aalala sila na Hindi, baka. pumunta muna kami Quiapo. Dadaling ka kita. Pumunta kami ng Quiapo, morning. Nakapagpaalam ako gabi, 6 p.m. Buong araw, naghahanap ako ng tiyempo kung paano okay. sasabihin na magfa-fast ako ng 40 days. Hindi naman nila kasi naiintindihan yun. Sabi pa nga ni mama, ano yung ayuno? Ayun yung time, mag-ayuno. Dahil tsaka iniaalay mo na yung sarili mo sa Lord, Ayun diba? pa, sabi niya, ano, inaalay mo na yung sarili mo sa Lord. Parang ganun yung point niya. So, anong nangyari? Ayun na, nagpaalam ako na magfo 40-day fasting ako. Sabi niya, bakit required ba? Parang yung point niya, bakit kailangan ba yan? Tapos alam mo, sinabi niya nung huli, wala naman ako magagawa eh. Pero umiiyak siya. Pero oo. umiiyak siya. Oh, umiiyak. siya. Pero alam mo naman, mamamatay ako. Sabi niya sa akin, wala naman ako magagawa eh, kasi matatanda na kayo. Sabi niya, wala naman ako magagawa, matatanda na kayo. Kung anong desisyon niyo, susuportahan ko kayo. Sabi ko sa kanya, pero ma, huwag mo munang sasabihin kahit kanino. Sa'yo ko lang sinabi. Para hindi mag-alala yung iba, sila ate, sila kuya, yung mga ganun, sila nanay, sila tatay. So, ayun na nga, sabi ko, wag mo na sabihin. Alam mo, ending, first day ko sa Pinyel, alam nila lahat. Oo. Tapos nag-chat pa ako kay mama, ba't mo naman sinabi? Sabi niya, ano, ako lang yung mamamatay sa Diyos. Ako na yung mag-aalala. Ako lang yung mag-aalala. Para lahat kami, sabi niya, para kami lahat kami nagpe-pray sa'yo. Parang ganun yung point. Yeah, Tsaka yeah. full support. So, yung ayun na nga. family. So, ang nangyari, May 1, pumunta tayo ng Pinyel. Yeah. May 1. May 1 yun. Yung Kasama hinatid. ikaw, si Hana, si Pastora Pastora Glenn. Glenn. Yeah. Tas yung papa ni Hana, Sino ba yung driver? Kuya Henry. si Pastor Lito. Pastor Lito. Tapos lahat kayo kumakain. Oo, tapos ikaw nag-i-start na. Ay, hindi pa pala, wait lang. Dadalhin ko muna kayo bago mag-fast. Meron, 3 part kasi yung fasting.
Di ba? Lalo na pag magko-40-day fast ka. Tatlong part siya. Ang unang pag-fast mo, no, bago ka mag 40 days talaga, kailangan mo muna ng cleansing. Yeah. So, kailangan may cleansing period. So, ang nangyayari sa cleansing period, kailangan, ang ratio niya, 1:1. Kunyari, 40 days ka magfa-fast, 40 days ka magki-cleanse. Ano yung cleansing? Parang, magbabawas ka na ng intake mo ng food. Parang ire-ready mo na yung bituka mo, yung san mo. More on Magfo-fruits. veggies na, tsaka fruits. Fruits ka na lang, veggies ka na lang. Tapos hindi ka na magsasamgyup. Pero basically, nakapag-cleanse ka lang for 10 days. Parang 8 days nga lang ata. Pero okay na yun. 8 days. Parang ang for 8 days ang kinakain ko lang papaya, pinya, mangga, parang gano'n lang. Nagki-cleanse na ako. So, anong nangyari, nagsabi pa ako nun kay Pastora Glenn. Dito kami nan sa church. Sabi ko, Pastora, kinausap ko na siya. Kasi lahat nga nagpapaalam na ako. Nagpaalam na rin ako kay Pastor Joseph, nagpaalam na rin ako kay Pastora Eva, na mawawala nga ako, ganyan, 40 days. Tapos nagsabi ako kay Pastora Glenn. Sabi ko, Pastora, Ay, side note lang, hindi pa kami mga pastor nun. Di ba? 20, ano Di ba tayo pastor nun? Oo, hindi pa. Ah, yung mga okay. pastors, yung mga OG. May mga OG pastor mga OG pa. pastor muna natin. Nagpaalam muna ako sa kanila Yeah. na mawawala ako ng ganito, ganyan. Tapos dumating na si Pastora Glenn dito, sa kanya ako nagpaalam. Sabi ko, Pas, dito kami nag-uusap. Kung habang kumakain akong papaya. Sabi ko, Pas, pinag-fasting ako ng Lord 40 days. Sabi pa ni Pastora Glenn. Ano niya, kumbaga, concern. Nag-aalala, bilang nanay. Nanay na concern. ano sabi? Yung nanay na concern. Sabi niya, naku nak, baka hindi mo kayanin. Baka bumigay katawan mo, baka ganyan. Sabi ko, Pastora, sabi po kasi ng Holy Spirit. Sabi ni Pastora Glenn, ay wala na ako dyan. Pag sinabi na ng Lord, Sinabi na pala ng Holy Spirit sige na, kumpleto na ba gamit mo? May magka-chinek na. requirements, May chinek field trip niya, pa. diba? Okay ka na ba? Wala ka na bang kailangan? So, okay na. Okay na sa mga magulang, okay na sa doktor, okay na sa mga pastors. So, May 1. Pagdating ng alas 12 ng May 1, naka-fast na ako. Tapos umalis tayo dito mga morning. Tapos lahat kayo kumakain sa sasakyan. Yeah, remember. Makain silang suha. Ay, suha, sinasawsaw sa asin. May sampalok Mangga. pa. May mangga. Parang sabi ko, ano ba naman? Tapos amoy na amoy sa sasakyan. Yung lahat ng kinakain nyo. Pero ready ka na din talaga nun diba? Ang dami ring mangga sa Penyel noon. Oo. May video pa tayo. Tagmangga nga Kumuha no? tayo ng mangga. Oo, tagmangga nun. Pero Ron, ang nakita ko kasi nun, kahit kumakain kami, ready na eh. Wala na. Ready ka na eh. Parang nagsara na yung bituka ko nun. Yeah, Kasi of course. Grabe na Pero yun. makikita ko rin sa mukha mo, parang mixed emotion ka. Parang excitement, at the same time, para kang kinakabahan. Ano ba talaga ako? Oo, Pero yung mukha niya. Mas naman yung excitement siguro. Tsaka parang mas makikita mo rin sa amin yung lungkot. Kasi kaya after nung ano na yun, nung biyahe na yun, iiwan ka na namin. Ngayon diba? kung isipin mo yung 40 days, parang ang bilis lang. True. Pero, Correct. ang tagal niya. Sobrang tagal Sa bagay kasi wala ka ring talaga eh. Ibang avenue na gagawin, True. pagkakabisiyan eh. Imagine kung nasa loob siya ng Patmos, di ba? Mhm. 4 corners lang yun nakikita mo. Hindi talaga siya. Tsaka before doon, naalala ko, grabe rin talaga yung preparation, pati sa church. Oo. Mga leaders ng church, sa atin, minimit pa niya tayo parang every night na ito yung may iwan sa media, ganito, yung mga ministry na may iwan ni pastor. So, ang dami preparation. So, hindi Icebreaker yan siya, si Max. hindi siya basta-basta na nag-40 days si Pastor Jiron. Ano Pinagandaan siya ng buong congregation. Oo. hindi nga lang, parang hindi nga lang ako yung hindi lang ako yung talagang, parang hindi lang ako yung kinausap ng Lord, kumbaga buong church yung pinagandaan ng Lord. Mhm, yeah. Diba? Na ready lahat na ganito yung mangyayari, ganyan yung mangyayari. Tapos that time, hindi pa ganito yung church noon. Yeah. Oo. Hindi pa ganito. Ang dami nga nangyayari. Habang nagpa-fasting siya, dito nire-renovate Hindi yung pa, church. wala pa, Continues. wala pa. Kaya nga, ang dami nga nangyayari. Ano pa lang, basta Plano-plano nag-uumpisa pa lang, pa pero lang. wala Oo, pa, nag-uumpisa hindi pa na, tapos i-renovate na. Tapos Diba? okay na, May 1. May 1, ang una nangyari doon, syempre, konting fellowship muna, no? Fellowship muna sa Pinyal. Tapos, nung pauwi na kayo, pumunta na ako sa office ng Pinyal. Nag-submit na ako sinubmit ko na yung medical Yung mga papers. medical, yung mga Sinubmit- papers. Sinubmit ko na yung written statement ni Mama. Kasi meron din yan, Yeah. written statement ni Mama. Tapos, kinausap na rin ako ni Pastora May personal na ganito yung mangyayari sa'yo. Parang konting konting expectations.
binigyan na ako ng radyo. Radyo ng pinyel. Oo. Parang ganon. So, ang nangyari nun, parang, nung time na yon pababa na kayo. Kasi, nagstay ba kayo muna doon? Hindi. Na, alam ko, uwian Di lang na talaga umuwi na kayo. rin kami agad. Paghatid talaga Hinihatid sa'yo. ka Ito lang. ba nakakatawa sobra? Naalala ko lang bigla. What? Si Pastora Glenda, pa-picture ng picture kung saan-saan. Nak, akyat kayo doon. Nak, baba kayo dito. Ano na ako nun eh. Kumbaga fasting na ako doon. Sige po. Ismay. Wala lang, ano lang siya. Side note lang. So ayun na nga, kinausap ko na si Pastora May, okay na. Ayun na, umuwi na kayo. Ayun yung totoong ano na. Alam mo yung parang kang bilanggo na. True. Umuwi na kayo. So, pag uwi nyo, di natin ko pa kayo nun sa gate. Bye-bye. Pag uwi nyo, day 1, pack. Surrender kasi lahat eh. Walang Yeah. Phone. walang, ano lang kahit ano. Ano natira sa'yo nun? Bible? Bible. Tapos, alam mo, wala akong orasan. Wala akong watch. Oh. Wala kang watch. Bawal ba, Sharpe? Or Kaya yun yung mga isa sa mga Decision, ano mo sa ano akin mo, eh. choice Pag mo nagte-text lang. ka, di ba? Hindi, pag umaakit kayo. Tsaka Next yung ano, akyat nyo, nagpapatext ka nung last na to. Oo, kay Oo, ate. diba? Ate Kay Tin. Pastora Tin. so choice mo lang na walang ano? Hindi, watch? bawal talaga. Bawal. Bawal ang watch? Hindi yung watch, yung phone. Akala ko yung phone. watch. Yung watch okay lang, wala lang talaga akong watch pa. Oo. Wala akong kahit ano. Okay. Wala akong, hindi ko Wait alam. lang, sa 40 days lang ba yun bawal or kahit 21 days ka lang? Yung phone? Ikaw, nasa sa'yo naman yun. Okay. Pero kasi sinabi sa akin ni Pastora May na, surrender mo yung phone mo ha. Parang gano'n. Okay. Hindi naman siya required, pero alam mo yun, surrender mo yung phone mo ha. Para at least talaga kayo lang ng Lord yung nag-date. Parang gano'n. Sige po. How's the day 1? Yung D1, normal pa eh. Normal. Okay, ito yung curious ako. Anong day mo naranasan na gutom na ako? Oo. Na parang talagang kumulo na talaga yung tiyan mo. Siguro mga day 20. Oh. Day 20. From day 1, may routine na kasi ako eh. May routine na ako sa Pinyel. Kasi, kung nakapunta na kayo sa Pinyel, guys, meron dong room, yung sinabi nga ni Pastora Kling, yung Patmos. Yeah. Ano siya? Doon dinalagay yung mga nagpo-40 days. Tara siyang guardhouse. Kasi nag-iisa siya, solo siya, tapos tabi siya ng gate. So, may routine na ako everyday kung anong ginagawa ko. Alam mo kung ikikwento ko dito, kulang isang araw yung buong nangyari sa 40 days. Eh. So, ayun na nga. Ang nangyari, day 1, pagbaba nyo, gabi na yun eh, paggabi na siya agad. So, normal pa siya. Normal, ang nagde-devotion ka, Bible reading. Yung notebook ko lang noon yung kasama ko kahit saan ako magpost, yung punta. Tapos, hindi ako nakapagdala na ng Bible naiwan ko yung Bible ko na magaan. So mabigat. Ang Oo. nadala ko yung Bible ko na mabigat. Kasi Nakita ko mabigat nga talaga. yun. Kailangan buong Bet mo na malaki. So, ayun na nga. Ayun yung dala ko kahit saan ako magpunta, tas yung notebook. So pastor na pastor ka nun. Talaga. Kaya tuwing akyat niyo, may binibili na ako kay Pastora Kaling. Oh, Klong, ito, kailangan ko. Parang kang preso, di ba? So, ayun na nga. So, anong nangyari? Day 1, okay pa, fast. Kinamagahan, day 2. Kasi tuwing 6 a.m. to 6:30, merong devotion, tinatawag yung page. Yeah. Every morning. So, yun yung ginagawa namin every morning. So, gigising ka, alas 6, punta ka dun sa mess hall. Tapos dun kayo magde-devotion, ganyan. After nun, wala na naman tao. Ikaw na naman mag-isa. Babalik ka na naman sa Patmos, magpipray ka na naman, magbabasa ka na naman. Tapos after nun, magla-lunch. Tanghalian. Bababa ako ng tanghalian. Naamoy mo. Pumunta ako dun sa mga crew, titingnan, yung mga staff, titingnan ko anong ginagawa nila. No? Tinitingnan ko sila kung paano sila maglinis, magwalis. Ganun lang, tuloy-tuloy. Tapos, lunch sila, aamuyin ko yung lunch nila. Ano yan, paamuy ako. Bibigay ko, okay na, nalasahan ko na. Kasi ayun na nga, day 2, akyat ulit ako. From day 1 to day 20, hindi ako nanalangin ng sarili ko. I mean, hindi ko pinag-pray yung sarili ko. From day 1 to day 20, iba't ibang tao per day yung pinapanalangin. Binibigay ng Lord. Kunyari, day 1, ipanalangin mo si Pastor Jaro. Day 2, panalangin mo si Pastor Kleng. Day 3, panalangin mo si Pastor Andy. Day 4, si Pastor Glenn. Parang gano'n, iba-iba siya per day. Tapos, dumating yung time na day 7, doon na ako nakakaramdam ng medyo humahapdi na yung tiyan ko.
Day 7. Day 7. Humahapdi na yung tiyan ko. Kasi isang linggo ka nang nagfa-fast eh. Yeah. Nang wala kang kinakain, walang kahit ano. Day 7, humahapdi na yung tiyan ko. So parang nagkaroon na ako ng struggle sa pagtulog. So another struggle siya. Yung Oo. sleep. Di ba tayong mga tao? Oo. Di ba tayong mga tao? Pag tayo nagugutom sa gabi, ang inaasahan ng utak mo, tutulog ko tong gutom ko kasi gigising naman ako ng umaga para kumain. Kumain. Di ba? May nilook forward May ka look na forward ka pagkain. pagkain. Eh ako, tutulog ka ng gabi. Ang tulog ko doon normally, alas 6. Alas 6 ng gabi. Alas 6, alas 7, nakahiga ka na. Wala ka nang gagawin eh. Alas 6, alas 7, nakahiga ka na. Tapos habang nakahiga ka, tutulog ka. Gigising ka ngayon. Pagising mo ngayon, anong oras na? Wala kang orasan eh. Wala arelos, wala ang kahit ano. Anong oras na? Nakakabaliw naman. Anong Kaya oras? ang galing mo ngayon tumingin no, kung anong oras. Ang ngayon sabi mo, titingin lang ka sa buwan, alas 8. 40 days ka ba naman walang oras? Hindi ko alam anong oras na. So, edi ako si tulog ng alas 6. Siyempre, Lord, tutulog ko muna to, Lord, yung antok ko. Tutulog ka. Pagtulog mo ganyan, gising ka. Yes, onting oras na lang. Alas 5 na. Bababa ako ngayon doon sa hagdan. Dadating si Kuya Daryl. Si Kuya Daryl yung guard ng Pinyel. Kuya, anong oras na? 7:30 pas. Isang oras na lumipas. Ng gabi. Ng gabi. What? Akala ko alas 4 na. Akala ko alas 5 na. Sabi ni Kuya Daryl, isang oras lang yung tulog ko na yun. Akala ko pa naman, Lord, natulog ako ng mga 7 hours para lumipas yung gutom ko. Isang oras lang yung tulog ko. So, anong nangyari? Dahil puno na yung tulog mo, hindi ka na makatulog. Yeah. So, ang hapdi ng tiyan mo, nagpipray ka sa Lord, tapos wala kang kausap, walang kahit ano. Tapos gabi. Mula 9, 10, 11, 12, 1 hanggang 4, dilat ka lang. Yeah. I remember kinawento mo yun. Madaling araw gising ka. Dilat ka lang. So, alam mo kung ano yung pinakamasarap na gawin sa madaling araw? Ano? Mag-pray. Amen. Doon ko na-experience na Amen. solong-solo ko si Lord. Wow. Ang tahimik ng paligid, walang tao sa Pinyel kahit isa. Hindi naman kasi lagi may guest eh. Mhm. Di ba? Ang pinakalagi kong ine-enjoy, alam mo yung pinakakinakaayawan kong oras, ay yung oras na kinakatagpo ko ng Lord. Amen. Isipin mo kung paano ka itetest ng kaaway. Ang hapdi ng tiyan mo, ayaw mo nang gumising, di ba? Ang tahimik ng paligid. Pero yung alam mo yun, yung flesh mo ayaw na, pero yung spirit mo sasabihin, sa'yo, manalangin ka. Lumabas ka, anong ginagawa ko? Lumalabas ako. Naglalakad ako sa buong Pinyel. Tapos doon ako nagpipray. Sumasabay lang sa'yo, alam mo yung hangin, Lord, nararamdaman kita dito. Aakyat ka doon sa Abraham. Sa pinakamataas, di ba? Aakyat ka doon, papanoorin mo yung, titignan mo lang yung creation ng Lord sa gabi. Di ba? Tapos makikita mo yung mga ibon, lumilipad sa gabi. Di ba? Ito yung director natin. Nag-imagine na siya. Naisip niya na, direct, ikaw mag-party ng tech, direct. Baka, Basta parang ano, alam mo yun, 40 days, nakadate mo yung Lord. Wow. Yeah. 40 days and 40 nights. Minsan kasi ang iniisip natin yung 40 days lang eh. Hindi natin nakikita yung 40 nights. Di ba? and 40 madaling araw. Yung 40 40 tanghaling Yung tapat. 40 days and 40 Yung nights. tanghaling tapat na naririnig mo yung mga ibon. Grabe yun. So, ang nangyari, yung pinaka-ayoko na oras, na patay na oras, doon ako kinakatagpo ng Lord. Parang binibigyan niya ako ng comfort sa kalagitnaan ng struggles ko. Di ba ganyan naman si Lord talaga? Yeah. Ito may tanong ako kay Pastor Akling kasi may time na umakit kayo doon, di ba? Parang every week sila kumakit. Every week. Every week. Pero may time na hindi na kami nakaakyat. Kasi hindi ka na Hindi na ako nagpaakyat. nakaakyat. Oo. Mm. Pero every that week ganun sila. yung plan. Lalo na si Pastor Every Randy, week talaga. tsaka si Sister Rose. Yeah. Grabe rin talaga sila. Oo. Alam mo naman si Pastor Randy, magsasabi siya, pas anong kailangan mo? Pas kailangan ko tumba-tumba. Tsaka may certain kang tubig. Oo. Ngayon- Mga day 20 na yun, day 25 Ah, na yun. 2020 na yun. Naalala ko nung parang sumama rin ako ng pag-akyat. Ang dami namin hinanap namin yung buong Bulacan. Hindi, kasi nga, wala yung Para yung tubig, tubig na na yun. Wala Specific doon sa ibang water lang. Ano kayang tubig? inisip niya? Convenience Anong tubig store. ang inisip niya? Kasi, ayun nga, from day 1 to day, balik lang tayo sa fasting. No? From day 1 to day 20, puspos ako ng panalangin ng ibang tao. Mm. Pinapanalangin ko lahat. Binagbibigay yung Lord, pagising ko sa umaga, o ito yung panalangin mo. Pagdating ng day 20, doon na nagsimula yung pinaka-struggles ko. Mm.
Okay. Every day, pag bumababa ako dun sa room, sinasabi sa akin nila, Pastor Herb, parang wala naman nangyayari. Parang di naman nagpa-fasting. Parang ganun sila, Pastor Herb. Parang lagi. may tinatago ka daw dun sa room mo. Ang laki ng kaka kasi, sabi ni Pastor Herb. Parang hindi naman nababawasan. Parang ganon. Mula yung day 1 hanggang day 20. Pagdating ng day 21, morning, nagpre-pray ako sa Lord, madaling araw. Sabi ng Lord, wag mo na sila ipag-pray. Okay na sila. Magsimula ka ng ipanalangin yung sarili mo. Kasi ito na yung struggle talaga. Day 20. Day 21, nagsimula akong sumuka. Oo nga. From day 1 to day 20, hindi ako sumusuka. Alam mo yon, hindi ako sumusuka ng parang masakit. Tsaka sabi nila sa 20-21 days yung mahihirapan yung tao na walang pagkain. Kaya Yun na nga. delikado na talaga yun. Totoo. Kaya nung pagdating ng day 21, normally, ang tubig ko, yung normal lang na water jug, yung nakalagay yung mineral, yung kulay blue. No? Nagpaakit ng isang ganun sa kwarto. Yun lang yung iniinom ko. Hindi naman kasi ako, water fast lang siya for 40 days. Yeah. Saan nangyari? Iniinom ko siya, nilalabas siya ng katawan ko. So, kada inom ko, parang fountain lalabas. Kasi hindi na siya tinatanggap ng tiyan ko. Hindi ko alam dahil siguro wala ng nutrients, yung acidity level ng tubig. Parang hindi na hindi na nagbabalance sa acid ng tiyan kasi wala nang nilalaman yung tiyan. So that time, nirecommend sa akin ni Ate Tin, kasi si Ate Tin nag 40 days din eh. Try mo yung alkaline Yeah. na water, yung pula na nature spring. So, pagdating ng day 21, habang nag-i-struggle ako sa panalangin, nag-i-struggle din ako sa katawan ko, kung paano siya binabago din ng Lord, dumating yung comfort ng tubig. Alkaline. Oo, dumating yung comfort ng tubig. May tinuro din yung Lord sa akin doon about sa water. So, yun na nga, pagdating ng comfort ng tubig, parang pasok yung acidity ng pH level niya doon sa tiyan ko. So, parang hindi na ako nagsusuka. Sabi ko, thank you Lord, nabawasan yung isipin ko. Mula nung day 20, puro pulang tubig na. Kaya, tuwing umakyat kayo, ayun yung nire-request, yung pula na Pula. alkaline. Lagi pa namang kakaunti lang yung ganong stock. Tapos, alam nyo, day 20, hindi pa ako ganun kahina. Sinusustain ako ng Lord talaga every day. As in, Parang naging mahina ka, 30 na. hindi, And up. 37, mga O, ganun. ganun na nga. Parang ganun Yung na. papalapit na sa 40. Ang daming ang stock talaga. Dahil talaga inubos. Tsaka parang, kailan ka nag-start na talaga? Sumusuka ka na ng dugo? Mga 21. 21. Pero yung, Pero yung pinakamalala, yung lakas. last 5 days. Last 5 days, okay. Ano yung merong pinakabagay na na-tempt ka? Ako, Na nag-tempt sa'yo kumain o mag-stop, i-give up ko na to. Oh, what day? alam mo kung ano yung pinaka-nantem sa akin? Ano? Yung langka sa baba ng patas. Parang lahat naman matitempt ka sa Ang laki nun pagkain, eh. no? Alam ni Pastora may yan. Yung langka sa baba ng Patmos. Naamoy mo ba? Pag madaling araw, ang langka nangangamoy. Oh, I see. Hinog na hinog na yun. Andun siya, pagbaba ng room mo sa hagdan, andun yung langka. Umaakyat yung yung amoy ng Amoy. langka andun sa kwarto. Parang yung dagta na ano mo. Tapos, I-imagine. Kaya pala may konting kagat siya. Parang kalahati Pero na lang. legit yun? oh, lang. Honest Yun lang question. pala. Honest yun, Answer. totoo yun. Everyday ba meron kang kinikrave? Wala. Wala naman. Langka lang Langka, talaga. yung langka. Pero there's nothing na pa-stop sa'yo na, ay, stop ko to. Wala. 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 Walang moment, o kahit glimpse of ano lang, na medyo, Lord, tama na, Wala. 35 na lang siguro, Ano ba itong 36. pinasok ko? O kaya 37, okay na to, Lord. Baka mahigitan kita. Di ba sinasabi nila na actually, parang, mas kabado pa kayo lahat. Mas concerned pa kayong lahat true. sa akin. actually, May, kwento mo na. Yung pinapakyat mo na ako. Kling, Day akit ka 30 na. ata yan. Sabi Last ko, 10 days. wait Alam mo lang, bakit? kausap ko si Jayron. Si Pastor Krisha din. Kasi nag-update din siya na, yung pastor niyo sa taas, ganyan, ganyan, ganyan. So, Ayan ba yung may event or parang siya yung nag-speak sa Carmona? Yeah. When Pastor Krisha nag-spoke doon, nalaman niya nga, although sinunod din naman dito sa baba, grabe din yung prayers talaga. Sabi nga. Stop. Pati diba, may Oo. nagpabas din para sa kanya, Grabe tuloy-tuloy din.
Tapos, yun na nga, nakapag ganito daw na araw, mas matindi na yung kakaharapin mo, especially sa health. Kaya ikaw, pinipilit na kita, makit na Oo, kayo doon, oo, Clay, oo, makit yeah. na kayo. Yeah. Anong day ba yun? Parang 30 plus na nga Yeah. din siya, Which is, diba? umakyat Last 10 talaga days. kayo. Oo, umakyat din kami. Na nagstay na kayo? Ay, Hindi pa. Pinababa hindi ko pa. sila. yun nga. That's, may story pa yan. Bakit mo sila pinababa? Di ba? Ayun na nga, struggles ko eh. 20 to 30 days, suka na ako ng suka. Tapos may mga instance doon na minsan nang umakyat si Pastora Glenn, minsan nang umakyat si Pastor Lito, minsan si Pastor MJ, minsan Iba-iba si Pastor na, Roland. iba-iba. Iba-ibang pastor yung bumibisita from- sa akin. Oo, from iba't ibang churches. Tapos kinakamusta nila ako. Tapos umakyat sila sa kwarto ko. Hindi ako nagpapapasok eh. Minsan, naaamoy lang nila yung talagang dugo na lumalabas. Tsaka bawal pumasok sa patmos. Hindi ako nagpapapasok din talaga. Bawal din talaga. So, anong nangyari? Parang nakikita na nila yung may changes na eh. Noong 25, pumayat na eh. Talagang halos pabutot. Kita na. Pabutot Kita balat. na. Jawline na. Alam mo, pwede lang maglagay ng mga pictures dito eh. That's, Pwede try. naman. Tapos, ang lubog na yung mata ko. Lubog na as in. Pero yung spirit ko sobrang lakas. Wow. Alam mo, may certain spot ako sa Piniel na tinutulugan ko. Doon sa kantin. Doon sa gilid, yung bago maghagdan papunta doon sa may Jerusalem. So, doon lang ako lagi paghapon. Nakahiga, Yung natutulog. tiles, parang tiles. Oo, yung sa tiles loob. na yan. Yung Kasi sa gilid. malamig. Malamig. Tapos andun sila Ate Tin, meron akong kakwentuhan, meron akong, para lumilipas yung araw. Tapos ang nangyayari sa akin, wala akong ibang ginawa, kundi lumapit, ipanalangin yung sitwasyon ko na Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako. Na Lord, onti na lang. Kasi, alam mo yun, habang palapit ng palapit na matatapos, pa-extreme ng pa-extreme yung challenges. Physically, no, sa katawan mo na nanghihina, spiritually, kung paano ka binabattle ng kaaway. Tapos yung, alam mo parang matatapos pa ba to? Yung ganun basta marami, tapos mentally, yung utak mo din, na wag na, tama na yan. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ka naman si Jesus. Alam mo yun, yung mga ganong bagay. Tapos, pinanghawakan ko lang doon yung sinabi ng Panginoon. Di ba na, sinabi sa akin ng Lord, mag 40 days ako, edi susunod ako. Kung sasabihin ng Lord na i-stop ko that time, i-stop ko. Sila Pastor Randy, sinasabi, basta pas ha, pag sinabi ng Lord na i-stop, i-stop na ha. Huwag mo nang ituloy. Pastora Glenda, basta na, pag hindi kaya ng 40 days, huwag mo nang itutuloy. Pastora May, tapusin mo. Tapusin mo. Pastor Herb din. Pastor diba? Herb, kayang-kaya yan. Diba? Concerned sila, gets mo eh. Pero yung nasa Piniel, nakikita nila yung spirit. Yeah. Nakikita nila. And siguro din kasi marami na ring nag 40 days, 'di ba, sa Piniel. So nakita na nila din na kayang-kaya talaga. Oo. Basta, may mga times siguro na hindi ako natitempt sa, alam mo yun, hindi ako natitempt pag gising ka. Tinitempt ka pag tulog ka. It's another story, 'di ba? Basta ang daming spiritual warfare. Sa no? dreams, Madaming lahat. spiritual warfare. Sa dreams, hindi lang sa dreams, love eh. Pati din sa personal life. Hindi, tsaka yung gising ka, Pati nakikita gising ka, mo. What's nakikipag-battle ka. that one dream na may share mo? One dream na nasi-share ko, Oo, na... pinakita sa akin yung buhay ko dati nang wala ako sa Lord. Enjoy, ito yung buhay mo. Bumalik ka dito. Parang inaano ka na. Yung "Ba't ganun pa- pleasure, Oo. yeah. Bakit mo pinipigilan yung sarili mo? Yeah. Ito nga yung buhay mo dati. Oh. Ang saya-saya. Sarili mo lang iniisip mo. Lahat ng pleasure ng mundo, pera, alam mo yun, vices. Ayun gawin mo. Bakit kailangan mo mag 40 days? Hindi naman ginagawa yan. Tapos pag gidilat ka, inirebuke mo agad. Kasi mananatili sa'yo yun buong araw eh. Yeah, mag-instill sa'yo. Mag-i-instill siya sa utak mo ng buong araw. Kasi pag iniisip mo yung bulong ng kaaway, parang, alam mo yun, pag binigyan mo siya ng parang foothold sa utak mo, alam mo yung foothold yung parang sa pinto, yung hinaharang niya lang yung konti niya, tapos pwede siyang pumasok anytime. Kaya sinasara mo agad. So, pinapakita niya sa akin na kumakain ako na masasarap sa panaginip. Actually, ang gandang point nun. Kasi nga, hindi mo, kaya nga dapat ang minamagnify mo lang, thoughts mo kay Jesus Christ. Pag na-magnify mo na yung problems or yung mga struggle na ganyan, mapapaano ka talaga. Doon Parang ka sa storm, mapupunta. di ba? Oo. Parang si Pedro pag naglalakad sa tubig, di ba? Ang iniisip doon, pag hindi ka na nakatingin kay Jesus, lulubog ka na. So, Yeah. ganun yung nangyari sa akin nung time na yun. Grabe yung distraction. Sa kwarto ko may kumakatok.
Basta madaming spiritual warfare that time. Ang nangyayari, hindi ako matempt ng kaaway physically sa paggising ako. Tinatempt niya ako pag tulog ako. Para mag-crave ka doon pag gising mo sa umaga. Eh, nire-review ko agad. So, nawawalat. Ang ginagawa sa akin ni Pastora May doon, di ba, fasting ka na, nagpa-fast ka na. Tapos mag-i-speak ka pa. Parang may mga guest tayo ngayon pa sa... Nagmi-minister ka pa. Magmi-minister ka. Oh, sige, may guest tayo, pas magkasalita ka. Sige po, Pastora. Anong day yun? Ng fasting Tuloy-tuloy mo? yun, last 20 days. Pero wait, Doon may umaakyat. I believe sa mga last 5 days nga, yun yung medyo marami na talagang nangyayari. Oh, marami na talaga. Which is nandun na which is kami. witness mo Oo. rin. Pero before that, iputulin muna natin yan. Ituloy natin yung mas matitinding pangyayari on the last 5 days ni Pastor Jiron. Kaya naman guys, abangan nyo yung last 5 days ni Pastor Ang Jiron. limang araw, parang teleserye, di ba? So ano nga to guys? Uy, itong ginagawa natin, tandaan nila, hindi to Sunday service. Yeah. Kasi ito ay After Sunday Podcast.